ang ating topic ngayon ay at ang ating paksa ay tungkol sa mga isyong kalakip na migrasyon, no? So ang layunin ng ating aralin ngayon ay nakaangkla pa din sa most essential learning competency. At ang ating tiyak na layunin to ay nusuri ang mga isyong kalakip ng migrasyon. So isa-isahin natin yung mga issue na yan. Okay, next. Okay, so sa migrasyon, meron tayong dalawang mukha, ano? Tuloy nakikita niyo dyan sa ating icon, maaring ito ay happy, minsan sad. Ano yung happy, ano yung sad? So number one na mukha, ang ating mga migranteng manggagawa ay nakapagdadala sa kanilang pamilya ng libo-libong dolyar na remittance. Malaki ang naitutulong nito sa pag-ahon ng kanilang pamilya sa kahirapan. Isa yun sa mga mga rason kung bakit mas ginugusto, no? Mas ginusto ng mga tao na manirahan or magtrabaho sa ibang bansa para maiahon sa kahirapan yung kailang pamilya. At siyempre, etong ating mga overseas workers ay nakakatulong din sa paglago ng ating ekonomiya. So yung ating mga OFW, mga overseas workers, sila yung ating mga tinatawag na mga bagong bayani. Yan, mga bagong bayani. Okay? Subalit, ang nakakalungkot naman, may mga migrante na naaabuso. May mga migranteng namamatay, nasasadlak sa sapilitang pagtatrabaho at nagiging biktima ng trafficking. So ito yung magiging focus ng ating discussion ngayon. Sapilitang pagtatrabaho o forced labor at human trafficking. Ano-ano ba itong mga to? So magbibigay ako ng mga data at ng mga facts about forced labor and human trafficking. Okay? So isa-isahin natin. Ayon sa Human Rights Watch, maraming migrante ang nahaharap sa iba't ibang uri ng pang-aabuso. Maraming mga migrante ang naharap sa iba't ibang pang-aabuso tulad ng nabanggit na kanina. Andyan yung forced labor at human trafficking. Ano-ano yung mga ito, no? Next. Okay, ayon sa Global Slavery Index, Walk Free Foundation, noong 2019, ito yung mga bansa sa buong daigdig na laganap ang slavery. Extreme, high, malala. Ano-ano yung mga bansa na yan? Sa number one, ang North Korea. Sinundan ng Eritrea. So karamihan ay nasa Pacific. Anong tawag dito? Asia Pacific. Asia Pacific sa Africa. Matagpuan yung maraming kaso. Talamak yung slavery. Ano-ano yung modern slavery? Modern day slavery. Isa na dyan yung tinatawag natin na forced labor at human trafficking. Andyan din yung child labor. Andyan din yung sexual exploitation. Yan yung mga makabagong tawag sa pang-aalipin, no? So number one, North Korea, sinundan ng Eritrea. Number three, ang Burundi. Number four, ang the Central African Republic. Number five ay ang Afghanistan. Number six, ang Mauritania. No, number seven, South Sudan. Number eight, Pakistan. Number nine, Cambodia. And number 10 ay ang bansang Iran. So ito, ayon sa ulat ng Global Slavery Index, ayon sa ulat ng Walk Free Foundation, ito yung mga bansa na talamak ang modern day slavery. Okay? At isa-isahin natin. Una, ang forced labor. Naalala niyo pa ba yung ang diniscuss niyo sa aralin ninyo noong grade 7 sa Pilipinas?
meron na tayong tinatawag na forced labor. Sa anong panahon, sa anong yugto ng ating kasaysayan naganap yung forced labor? Pakitype nga kung saan, kung naalala nyo pa ba, kung naalala nyo pa, sa anong yugto ng ating kasaysayan naganap ang forced labor. Oh, yan. Sige, balikan natin ang nakaraan. Ganyan tayo sa AP, mahilig balikan ng mga nakaraan. Hindi maka-move on. Sino? Wala makakuha ng tamang sagot. Saan? Saang yugto? Ito ay 5, 4, 3, 2, 1. Walang sumagot. Magno, saan? Anong yugto ng ating kasaysayan? Anong panahon? Spanish colonization era. Okay, congratulations, Rimar. Tama, no? Nung panahon ng panakot ng mga Kastila, nandyan na yung tinatawag na sapilitang paggawa. Ayon naman sa International Labor Organization, tama yung sagot ni Rimar, no? Ang forced labor can be understood as work that is performed involuntarily. Pinipilit siya, no, na gawin yung isang bagay under the menace of any penalty. It refers to a situation in which persons are coerced to work through the use of violence, intimidation, or by more subtle means such as manipulated debt, retention. Okay. So in short, sa pilitang paggawa, siya ay kwersahan na pinapagawa ang isang bagay na labag sa kanya. Yan ay forced labor. Sa panahon sa atin sa kasaysayan, ng panahon ng mga Kastila, anong tawag natin doon? Sa forced labor? O sa pilitang paggawa? Pangalawang yugto. Anong pangalawang yugto? Anong tawag natin doon sa pilitang paggawa ng panahon ng mga Kastila? Makakuha ng tamang sagot, +1. +1. Anong tawag natin doon? Sa pilitang paggawa, 1, 2. Good morning, Ma'am Valera. Okay. Andito si Ma'am Valera. Tama po yung sagot ni Ma'am Valera. Good morning, Ma'am. Polo is servicios. Polo is servicios. Yung tribo to Rimar, yan ay buwis, no? Slave trade. Congratulations, ma'am. Si Ma'am Valera, ang ating head teacher ng Araling Panglipunan Department. Okay. So, good morning kayo kay ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Tutuloy natin ang ating discount. Okay, batay sa data na nakuha ko, no, tungkol sa forced labor, nasa 20.1 ang biktima ng forced labor sa daigdig ngayon. And 15% ay mga biktima after na lumipat ng lugar, ng bansa, no. 29% naman ito after crossing international borders, at 56% naman ay doon sa lugar na pinagmulan niya. Forced labor, sa pilitan ng paggawa. At pagdating sa age profile, 83% ay mga adults. At 17% ay mga bata, mga kabataan. Ano-ano yung mga edad nitong mga 17% na to, alamin natin later.
So karamihan sa mga naging biktima ng forced labor ay mga kababaihan. Buong daigdig ito 63% na mayroon 16 million at 37% naman sa mga kalakihan na may 9 million. Sa mga kabataan na naging biktima ng forced labor, 48% nito ay nasa edad o nasa gulang na 5 to 11 years old. 5 to 11 years old ay nagtatrabaho na. 28% nito ay nasa 12 to 14 years old and 24% ay 15 to 17 years old. At karamihan sa mga biktima ng child labor ay mga kalalakihan na may 58% o 88 million. Ang mga babae naman, mga batang babae naman ay nasa 64 million o 42%. Saan sila kadalasan nakikita? Saan sila nagtatrabaho? 70% ng mga batang ito, 5 years old to 17 years old, ay nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. 70.9% at 11.9% naman ay nasa sektor ng industriya at 17.2% ay nasa sektor ng paglilingkod. Sa Pilipinas, sa kaso ng forced labor, ayon sa ulat ng Inquirer.net, nag-i-exist yung forced and child labor. Saan sila kadalasan makita? Sa sektor ng agrikultura. Sa mga probinsya, sila yung mga nagtatrabaho sa mga tobacco, sa mga plantasyon ng tabako, plantasyon ng saging, ng mga tubuhan. At sila ay nagtatrabaho 43 hours per week. 12 years old. Na sana ay nasa loob sila ng paaralan, na sana ay sila ay nag-aaral sa balit andun, no? Kasama yung pamilya, kasama si tatay, si nanay, nagtatrabaho. Child labor. Okay? So alamin natin yung mga dahilan ang mga sanhi kung bakit nasasadlak sa ganitong sitwasyon ang mga kabataan. So yung mga bata na yan, yung nagtatrabaho sa plantasyon ng tabako, ng saging, at iba pa, ay na-expose sila, no? Na-expose sila sa, for example, sa nicotine and other hazardous farming chemicals. Okay, next. Sa pangkalahatan, sa buong daigdig, ito yung 10 bansa na talamak, extreme, no? Yung ating child labor. Number 1, ang Eritrea, nasa eastern part ng Africa. Number 1 ang Eritrea. So karamihan ay nasa Africa, no? Somalia, Congo, Myanmar, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Zimbabwe, Yemen, Burundi at Nigeria. So yan yung 10 bansa na talamak ang child labor. Ayon naman sa Philippine Star, sa Pilipinas naman ito, sa pag-aaral ng Global Organization Walk Free Foundation noong 2016, 401,000 Filipinos living in modern slavery in 2015. Ano yung modern slavery? No? Andyan yung child labor, andyan yung forced labor, andyan yung sexual exploitation, human trafficking. So 0.40% ng ating populasyon ay nabubuhay sa ganitong sistema. Modern slavery. The Philippines estimated population as of 2016 was 100,000. At ang Pilipinas ay na-expose or sila yung naging biktima ng human trafficking, commercial sexual exploitation, and forced labor sa iba't ibang bahagi ng daigdig. For example, sa Asia, Europe, North America, at sa Middle East. At ang Pilipinas ay pang 33 bansa out of 167 na may mataas na bilang
ng slavery, na modern day slavery. Through forced labor, commercial sexual exploitation, child soldiery, o yung paaling fishing. Parang ano siya, parang Muroami yata to. Yung nagda-dive sa pinakamailalim na bahagi ng dagat yung mga bata na yan, na merong mga nakakabit sa kailang mga bibig na parang hose, no? Sila yung nandyan, mga bata na exposed sa ganitong uri ng kalakaran. So, dati ang Pilipinas ay number 19, no? Noong 2014. So, bumaba siya noong 2015, pang 33 na lang tayo. So, hopefully sana ay patuloy na maalis, no? Bumaba yung bilang ng mga naging biktima ng modern day slavery. Next ay ang human trafficking. Ano ba tong human trafficking? Ang human trafficking ay maaaring mangyari kahit kanino, anuman ang iyong race, anuman ang age mo, at anuman ang iyong gender. Okay, so panoorin natin itong video about sa sa Pilipinas, yung kaso ng human trafficking, ang kadalasan na naging biktima ay mga kababaihan. 300,000 to 400,000 are women, at 60,000 to 100,000 ay children. 80% are females younger than 18 years old. Bakit sila nagiging biktima ng ganitong kalakaran, ng ganitong issue, ng ganitong problema, ng human trafficking? Panoorin natin ang video na ito. Samantala, atin namang alamin ang bigat ng krimen ng human trafficking sa report ni Emil Cario. Sa modernong konsepto ng panahon ay na ang pagiging alipin. Pero isang maliwanag na katotohanan ayon sa ILO, ang International Labor Organization, na meron pa ring nangyayaring human trafficking. Ang human trafficking ayon sa Wikipedia ay pangangalakal ng sa sexual slavery o pananaman sexual, forced labor, sa pilitang commercial sexual exploitation o prostitusyon. Kasama na rin dito ang pangangalakal ng mga internal organs o mga lamang loob ng tao. Sa bagong kaisipan, ito na rin ang makabagong pang-aalipin. Sa trafficking protocol ng United Nations, naitala na mas madalas ang ginagawang pangangalakal sa mga kabataan at mga kababaihan. Ito ay ginagawa sa loob ng sariling bansa o national o sa ibang bansa, transnational. Sa taong 2010 ay posibleng umabot na umano sa 31.6 bilyong dolyar ang naitalang taunang kinikita sa pamamagitan ng human trafficking. Bunsod nito, pinagtibay ng United Nations ang pigil, pagharang at pagparusa sa mga grupo o sindikato na ginagawa itong isang negosyo. Sa Pilipinas ay madalas na isinasagawa ito sa mga lugar na Malaysia o Kanayunan. Kaya naman sa bahagi ng Region 11 sa Davao City ay tahasan itong kinundina. Mutsaring mga grupong gobyerno at NGO ang nagpahayag na dapat itong labanan. We believe that it is only through making others aware kung ano itong human trafficking can we eventually eradicate human trafficking, no? Human trafficking, alamin at no? Because yun nga, yung paniniwala na kailangan nating i-educate yung mga kababayan natin, mga kabataan, para kung na-educate na sila, doon na yung prevention. Diba? Kasi sabi nga nila, prevention is the key, it's better than cure. No? Sa Pilipinas, batay sa pag-aaral ng UNICEF o ang United Nations Fund, kasama ang ILO, umaabot na sa 75,000 hanggang 100,000 ang bilang ng mga kabataang biktima ng prostitusyon sa taong 1997
taong 2007 ay posible na umabot sa 375,000 na kababaihan ang biktima ng mga sindikato ng mga prostitution rings. Ang mga edad ng mga biktimang batang kababaihan ay nasa edad na 15 hanggang 20 anyos. Meron pa umanong pinipilit sa murang edad na 11 o 11 taong gulang. Ang IFRC o International Federation of the Red Cross, Red Crescent Societies, mga NGOs, ang ILO sa pamamagitan ng The Visayan Forum at ang pamahalaan ay tulong-tulong paglaban ng krimeng ito. Sa ngayon, taong 2003 ay pinagtibay ang Republic Act 9208 o ito ay mas kilala bilang A Penal Law Against Human Sexism, Sex Slavery, and Child Prostitution. Isa lamang ito sa mga para malabanan ang organisadong krimen na ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion. Okay, so pag tinawag nating human trafficking, ito ay yung illegal na pangalakal ng tao para sa forced labor, sexual exploitation, at human slavery. So ang forced labor ay isang anyo, no? Isang anyo ng human trafficking.